Si Nino Mulak, nasaksihan ang publiko na humahagulgol, basag ang boses, habang isinasalaysay ang naganap sa kanyang anak na si Sandro sa Senado. Pero merong hinahanap na boses ang ating mga kababayan ngayon. Nasaan daw si Mr. M? Ay, si Direk Johnny Manahan na tagapamuno po ng Sparkle, kung saan po miyembro si Sandro Mulak. Ang dami po kasing nagtatanong, ang pamilya Mulak ba ay nagkakaisa? Opo, hindi po sila nag-iiwanan. Maging si Aga Mulak nga po, inaantay na ang kanyang boses dito sa kwentong ito. Yung paglalapat po ng masasakit na salita kina Jojo at kay Dode Cruz, nababasa ko po. Kulang na lamang po itong ibaon ang kanilang katawan sa lupa ng buhay. Pananahimik ng direktor na si Johnny Manahan, kinwestiyon ngayon sa kaso ng anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak bilang artist ng Star Magic. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hot topic kamakailan sa programa ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin ang ukol sa kontrobersya na di umano'y pang-aabuso kay Sandro Mulak na kung saan mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon. Ilang araw na nga ang lumipas ay nasaksihan ng publiko ang pag-iyak ng dating child wonder na si Nino Mulak, kung saan humagulgol ito sa harap ng Senado na ibinahagi ang kwento ng kanyang anak na si Sandro Mulak. Ang munting batang nagpasaya sa publiko noong dekada 80 na naglagay sa kanya sa ituktok ng kasikatan bilang child wonder. Nasaksihan ang publiko na humahagulgol, basag ang boses, habang isinasalaysay ang naganap sa kanyang anak na si Sandro sa Senado. Si Nino Mulak, sa unang pagkakataon ay bumigay ang pagkaama. Hindi niya kinayang itago ang kanyang saloobin habang inaalala ang pagsusumbong sa kanya ni Sandro na nanginginig, umiiyak, halos hindi na mahawakan ang telepono nito habang binabalikan ng naganap ng di umano'y pakialaman ni na Richard Cruz at Jojo Nones ang kanyang kahinaan. Napahagulgol si Nino, napakasakit ng kanyang tanong sa harap ng mga senador kung paano at bakit nagawa ni Jojo Nones kay Sandro ang lahat. Samantalang sir pa pala ang tawag niya sa taong itinuturo ngayon ng kontrobersiya. Pinagharap kami ni na Richard at Jojo. Nagsorry sila sa akin. Kaya ko kayong patawarin dahil ang Diyos nga nakapagpapatawad, sabi ko sa kanila. Pero kailangan yung panagutan ng ginawa nyo. Sabi ko, ako tao lang ako, kaya ko magpatawad. Diyos nga marunong magpatawad. Pero hindi pwedeng hindi nila pagbabayaran yung ginawa nila. Kasi pag makita mo talaga yung anak ko, nanginginig, basta, it's really devastated talaga. So makasakit para sa isang ama. Sa patuloy nga ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy, ay ibinahagi nila ang mga katanungan ng netizens ukol sa takbo ng kaso ngayon ng anak ni Nino Mulak na si Sandro, kung saan ipiniliwanag nila Nanay Christy. At syempre, hindi po tayo bibitiw sa inyong pangungumusta at sa inyong pagtatanong kung ano na ba ang nagaganap sa kaso ni Sandro Mulak. Ano to kahit ano pa ihain mong pagkain ngayon sa masa, wala silang gustong tikman kundi yung kay Sandro. Kasi isang malaking kontrobersiya ito na hindi natin palalampasin. Kaya lahat ng balita ngayon may konting patikim. Patikim kasi wala pa pong nakakaalam kung anong mangyayari sa kaso ito. Kaya patikim lang tayo ng patikim. Tulad ng tinanggap na ng GMA7 yung formal na reklamo nitong si Sandro laban sa dalawa nilang ano nga ang tawag nila? Independent contractors. Ay sinabi naman po ng pamunuan ng GMA7 sa pamagitan ng kanilang abogado na ito po ay babalansihin nila at hindi po nila kikilingan ang kung sino man, kundi patas ang gagawin nilang patas ang gagawin nilang pagbalanse dito sa problemang ito. At saka naaalala po ng maraming taga-showbiz si Tita Nena, si Miss Amalia Fuentes, sumalangit nawa. Isipin daw
natin, sabi ng mga veteran stars, kung buhay pa si Tita Nena, ano kaya ang naganap? Kakaiba. Kakaiba. Siyempre. At alam naman po natin, ang naging tagapamuno at ina po ng mga mulak ay ang namayapang si Miss Amalia Fuentes. At hindi po siya talaga papayag sa anumang paraan at dahilan na ang sino man sa kanyang kadugo ay magkakaroon ng ganitong negatibong pangyayari. Oo, malamang na kung buhay pa si Miss Amalia Fuentes. Ay, naku, sure. Wala ka tayo inaantay na ako malalaman kagad natin agad-agad ang mga Suburan bago. suburan yan. At magpapa-interview talaga si Tita Nena. Agad, oo. Diba? Yan. Sa pahabol nga ng mga katanungan ng netizens kung nagtutulungan nga ba ang mga pamilya Mulak para sagutin ang mga isyu ukol sa kontrobersyang nangyari ngayon kay Sandro Mulak, kung saan malinaw na ipiniliwanag ng bitiranang kolonista ang mga kaganapan. Po, ang dami po kasing nagtatanong, ang pamilya Mulak pa ay nagkakaisa? Opo, hindi po sila nag-iiwanan. Maging si Aga Mulak nga po, inaantay na ang kanyang boses dito sa kwentong ito. Hindi po nagsasalita si Ariel, pero alam po natin na ang mga Mulak po ay iisang hilas yan. Yes. Diba? Laban Yan. kanino man, magkakakampi po sila. Tama. Yun, diba? At eto, nagpapasalamat si Nino Mulak sa lahat po ng mga kasama sa industriya, mga kaibigan, mga katrabaho, at sa ating publiko na nakakaunawa sa kanilang sigaw. Opo. Kasi nakakalakas naman kasi ang loob na makita niya ang suporta ng taong bayan sa sitwasyon nila. Oo, yun daw pong espasyo na ibinibigay natin sa ating puso para kay Sandro. Hindi po nila alam kung paano nilang ibabalik ang pasasalamat sa ating lahat. Diba? Siyempre naman, alam mo na, tayong lahat, di ba? Doon tayo sa naaapi, di ba? Ay kasi di ba, nakikita naman natin kung kaano nila. Siyempre sa mga nababasa natin at ating nababalitaan kung paano nila sinalaula si Sandro Mulak. Pero dapat, hindi natin po pwedeng sabihin agad-agad yung may kasalanan yung dalawa. Wala pang pag-us. Hindi pa po pwede. Ngunit sa patuloy nga ng kwento ng bitiranang kolonista na si Nanay Christy ay muling ibinahagi nila ang mga komento ng ilang netizens kung saan iba't ibang reaksyon ang kanilang natanggap sa mga taong sangkot sa kontrobersyang pinag-uusapan ngayon. Yung paglalapat po ng masasakit na salita kina Jojo at kay Dode Cruz, nababasa ko po. Kulang na lamang po itong ibaon ang kanilang katawan sa lupa ng buhay. Sana po hanggat hindi naman natin nakikita pa ang resulta ng investigasyon at ng kasong ito, wag naman po natin silang masyadong husgahan. Trial by publicity kasi ang kanilang pinagdadaanan. Na ayaw din pong mangyari ng pamilya Mulak, lalo na ni Sandro Mulak. Ayaw po niya. Kaya wag po muna nating husgahan. Sabi nga natin, may dalawang panig po lagi ito, parang pera. Two sides to a story. Ayun. Diba? Ang panig ni Sandro, ang panig ng dalawang inaakusahan at ang katotohanan. Yun po ang nasa gitna. Tama. Pero merong hinahanap na boses ang ating mga kababayan ngayon. Nasaan daw si Mr. M? Ay, si Direk Johnny Manahan na tagapamuno po ng Sparkle, kung saan po miyembro si Sandro Mulak. Nasaan si Mr. M sa palagay Oo mo? nga, dapat kasi gumawa siya ng sarili ng statement, di ba? Siguro ba kaya naantay na yung investigasyon? Kasi di ba sabi naman ni Sandro na ang investigasyon gagawin pribado. Di ba? Wag muna yung Hindi, yun yung ipinadala niya na formal na complaint sa GMA7. Kung maaari, wag ilabas. Kasi gusto niya, hanggat maaari, pribado lang. Correct. Diba? At saka kasi ang naganap kasi ang pangyayari ito pagkatapos kasi nung gala, kaya parang kung tutuusin nga parang hindi nga actually sagot na ng GMA. Di ba na yung mga nangyayari ito, pero Damay sila. dahil madadamay sila kasi ano nila, empleyado at talent nila si Sandro. Yun eh. Yun po. Ngunit isa nga sa inabangan ngayon ng netizens ay ang komento ng Star Builder Director na si Johnny Manahan na siyang may hawak ngayon ni Sandro Mulak bilang artist ng Star Magic, kung saan maraming netizens ang nagtaka at nagtatanong kung bakit tahimik pa rin hanggang ngayon ang director ng Star Magic. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video.
Hinihintay po ng ating mga kababayan ang boses ni Mr. M, ni Direk Johnny Manahan. At kung kilala po namin si Direk Johnny Manahan mula ulo hanggang paa nung siya po ay nasa ABS-CBN pa sa Star Magic, hindi po niya ito uupuan lang. Ay, oo. Hindi. Wala siyang uurungan kapag ganitong mga alaga na niya ang nakataya sa usapin, magsasalita po at magbibigay ng aksyon si Mr. M. Hindi pwedeng hindi. Hintayin lamang po natin yung tamang pagkakataon kung kailan nakahanda na rin siya sa pagbibigay ng kanyang pahayag. Yan ang ating aabangan. At siguro marami pong mga executive ang magsasalita kapag lumabas na talaga ang formal na paghahit at nabasa na nila kung anong nilito. Yung mga detalye. Kung ikaw, si Jojo at si Dode Cruz, ano ang gagawin? Ay, siyempre kung ano man yung hahantayin ko yung kung ano yung kinalabasan ng investigasyon. Yung mga paghusga ng mga bashers. Ayun nga ang nahirap yun, no, di ba? Kasi di ba lumabas ka agad tapos sinusgahan ako ng mga baser kagad na napakaano ko ng mga klaseng tao, di ba? Nagpa-power briefing ako o parang gano'n, di ba? Napakasakit talaga yun. Siguro kung ako sa kanila ni Jojo, siguro manatiling ko nang manahimik na lang muna. Ikaw, Romel. Ay, ganoon din. Kasi parang nakikita ko na, sandali, wala pa nga sa korte, may kasalanan kagad kami. Antayin po muna natin, pero pakiramdam ko talaga parang, ano na? Paano lang gagawin ko? Sira na ako. Talon-talo sila silang dalawa sa husgado ng bayan. Husgado ng bayan. Kasi lalo na po ngayon dahil sa social media, lahat po ng pinakamasasakit na salita ay kinapit na kina Jojo at dito kay Richard. Ako nga, kung mababasa nila lahat yon, manghihina ang kanilang kalooban. Totoo. Dahil hindi pa man sila ay hinusgahan na. Pero dapat alalahanin din po natin na kung may isnisigaw na katarungan itong si Sandro Mulak, may kahihiyan din po at imaheng inaalagaan yung dalawa na inaakusahan. Kaya dapat po ay maging parehas pa rin tayo. Hintayin po natin ang husgado ang talagang magbigay ng kung sino talaga ang dapat parusahan sa issue ito. Sabi nga nila, antayin mo natin ang timbangan kung magpapantay sa tayo. Totoo yan. Hindi po para sa atin ang humusga kina Dode Cruz at kay Jojo Onones. Hindi po para sa atin ang humusga rin kay Sandro Mulak. At husgahan silang pare-pareho. Ibigay po natin yan sa piskalya. Kapag nagkaroon po ng merito ang kasong ito, sasampa sa husgado, hintayin po natin kung sino talaga ang kakikitaan ng kalabisan dito sa kaganapang ito. Correct. Yun, di ba? Hintayin lang po natin at yung boses po ni Mr. M na hinihintay ng lahat, hintayin din po natin. Lahat po tayo ay nasa estado ng paghihintay ngayon. Lahat tayo naghihintay. Pero sana ang paghihintay ay wag nang tumagal pa. Iyon ang ating pakiusap. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.